Cordillera. Ito na ang pinakamahirap na part ng aking Philippine Loop Adventure Tour. By this point, nakaka 3,250 kilometers na ako. Tapos na ang South Leg at dalawa na rin ang checkpoints na nakuha ko sa North Leg, Subic at Alaminos. Ang next checkpoint, second highest point sa Atok, Benguet. More than 2,250 meters above sea level. Marami na akong inakyat na bundok in the past 16 days. Leyte, Davao, South Cotabato, Zamboanga, and Negros. Pero halos wala pa yon kumpara sa Cordillera, kung saan ang peak elevation ay halos 4 times higher than anything I've reached so far. Nung pinaplano ko ang Philippine Loop, akala ko kaya kong tapusin ang North Leg, 1,600 kilometers in 6 days. Kasi dati, nagawa ko na ang North Luzon Loop, 1,200 kilometers in 3 days. So sabi ko sa sarili ko, kaya to, additional 400 kilometers lang naman eh. Pero mali ako. Kasi dito sa Cordillera, hindi kilometro ang sukatan, elevation. And these are the days that Cordillera humbled me. Pahinga muna. This is day 17 and 18 of my Philippine Loop Adventure Tour. Tara, samahan niyo ko. This is MacArthur, I'm back. Sa video na to, magsisimula tayo sa Dagupan, Pangasinan, kung saan tayo nagtapos sa episode 5, Manila to Dagupan. This is episode 6 of my Philippine Loop Adventure Tour. Ang ruta natin today, tatawid tayo ng Pangasinan papuntang Rosario, La Union, then papasok ng Benguet via Quezon Road paakyat ng Baguio. From Baguio, tuloy ang ahon sa Halsema Highway papuntang Atok, Benguet para kunin ang next Philippine Loop checkpoint, ang second highest point. After that, bahala na kung saan ako abutan ng gabi. Kasi dito sa bundok, hindi ganun kadali maghanap ng tutuluyan online. Kadalasan, walk-in, tanong-tanong, o tawag-tawag ang kalakaran. Kinabukasan, itutuloy natin ang ride through Bugyas, Abatan, then Mangkayan papuntang Cervantes, Ilocos Sur. Tapos, one last major climb, ang Besang Pass, bago bumaba ng Suyo at makalabas sa highway sa Tagudin, Ilocos Sur. Yan ang plano. Pero sa Cordillera, ang plano, suggestion lang. Simulan na natin. Okay, time check. 7:35 AM. Tapos na ako mag-breakfast. So, ang goal today, either sa Atok or sa Mangkayan. Na natin. Anong ilog yan? Pantang River. Ride out na. Dahil naka-advance ako ng 50 kilometers kagabi, tingin ko malaki na yung chance ko today na maabot ang second highest point sa Atok, Benguet. 125 kilometers na lang siya mula dito, pero more than 3,000 meters of elevation gain ang aakyatin ko sa ruta na yan. Kaya tingnan na lang natin kung saan ako pupulutin mamaya. Ito, SM Center Dagupan. Okay, lalabas na ng Dagupan. Bye Dagupan. Okay, nandito na sa mga landan. Ito yung public market ng mga landan. Ito yung municipal hall. Tapos ito yung church. Okay, San Jacinto welcomes you. Nasa San Jacinto, Pangasinan na. 8:25 AM. Mayor's Gate. Town Hall. Yan, nakalabas na tayo ng town proper ng San Jacinto. Okay to, refreshing. Wala sa main highway, oh. Ganda ng mga tanawin. Ayun, oh. Ito. Mas matatanaw mo na yung Cordillera, oh. Ang lalaki ng mga bundok. Yun yung aakyatin. Ito, oh. Ang ganda, oh. Woo! Dito pa lang, may mga ahon na. So, may 7% na dito. Ako, ito buhay ko buong araw. Ganto kabagal. Okay, nasa Poso Rubio na nga tayo. Ayan na, oh. Kita na yung mga bundok dito. Tuloy ang lakbay sa Kapatagan. Pagdating sa town proper ng Poso Rubio, picture muna since first time ko dito. Konting sightseeing lang to feel the vibe of the town. Then labas na sa highway. Nasa MacArthur na tayo. Alright. Okay, time check, 9:12 AM. Medyo tanghali na. Nakaka pa lang, 26 kilometers. Ayan na, nakikita ko na ang mga bundok.
Late lang dito pero malaki sa mata ko. Nasa Municipality of Sison, Pangasinan. Alright. Nag-sync ako ng bagong ruta sa Coros, puntang second highest point. Ganito itsura niya oh. Wala, puro paakyat hanggang second highest point. Okay, dito na tayo sa Artacho. Shout out kay Roy, saka sa Olangka family. Barangay Artacho, Sison, Pangasinan. Dito na tayo, Pala Union. Okay, ito na, Rosario, La Union. Ayan, dito na. Okay, ito na ang Benguet Provincial Arc. So dito tayo magpapahinga ng konti bago ituloy ang akyat. Woohoo! So, ayun, nandito na tayo. Third time. Yun oh, Spanish latte. Okay, short break lang. Cloud9. Larga na tayo. Okay, ito na yung Camp 1. 10:18 AM. %, 6%. Grabe to. Woo! Okay, ito yung Bridal Falls. I love Bridal Falls. Okay, dito na sa Barangay Twin Peaks sa Tuba, Benguet. 10%. 318 meters na above sea level. Okay, dito na tayo sa Barangay Camp 3. Ayan. 400 meters above sea level. And 10 commandments. 500 meters above sea level. Okay, nasa Camp 4 na. 11:17 PM. Ayun yung may gardenia. 620 meters above sea level. Ayan oh, may malaking tinapay. Maramal Bridge. Okay, 700 meters na above sea level. Okay, Camp 5. Okay, ito na ang entrance ng Gate 6. Ibig sabihin yan, after nito, mahirap na. CR muna ako. Okay, Camp 6 na tayo. Alas 12 na. So, hindi ko alam anong oras tayo makakarating sa Tuktok. Pero, first order of business is Lion's Head and Strawberry Taho. 800 meters na above sea level. 12% agad. Chitae! Ganda lalaki! Galing-alingaw-ngaw! Okay, 900 meters na above sea level. By the way pala, yung temperature is 33 degrees. Yung hangin medyo malamig din eh. So medyo nag-offset ng konti. Pero ramdam mo pa rin yung paso ng araw. 12%. Grabe, mukhang matarik yung siko na yan ah. Dito na lang ako pupunta. Okay. Basta tawid ako dito. Yon. At 12:21 PM, 2 hours after Benguet Arc, nakarating din ako sa Lion's Head. Yes. Ayos. Siyempre nandito tayo, kaya strawberry taho.
Strawberry taho. Okay, 12:30 na. Larga na paakyat. Ito na. Ang mahirap na part. Dati. Ito ang tarik ko. 17-18%. Ito na ang pinakamahirap na part ng Cannon Climb. Mula dito hanggang Baguio Rotonda. 6.5 kilometers ng matatarik na ahon. Ayun yung Lion's Head, oh. Ando na sa baba. Okay, 1,000 meters above sea level. 1,100 meters above sea level. Ayan, Camp 7 na raw. Grabe to. Grabe. Ito na yung police station na may view deck. Ay, malapit-lapit na to pero matarik pa rin yung mga ahon. Okay, 1,200 meters above sea level. Lamig na ng hangin. Pero 36 yung temperature. Nandito yung maraming tindahan. Camp 7, Barangay Market. 1,320 meters above sea level. Dito na sa Camp 8. 1:23 p.m. Okay, 1,400 meters above sea level na. Ito na yung last part. Sa Baguio lang. Pero madami pa yan sa Halsema. Ay, grabe to. Gapang! 13%. 14%. 18, 19%. Grabe. Okay, medyo nag-ease off dito ng konti. 7 to 9%. Ito na yung sign na malapit na. Tapos yun yung Baguio Medical Center. Yan, Baguio Medical Center. Woohoo! Ito na ang Rotonda. Yun! Picture lang ako dito sa Welcome to Baguio. Dito sa mga pulis. Okay, nakarating din dito sa Baguio City. Time check 1:31 p.m. So magpapahinga muna ako, kakain. Tapos yun, saka didiretso ng second highest point. Siyempre picture muna. Let's go! Okay, by the way, 1,468 meters above sea level. So dito tayo mamaya. Ngayon dito muna sa Caltex Quezon. Mga 3 oras din paakyat ng Baguio from Benguet Arc. Ang sarap ng feeling na tapos na. Pero simula pa lang yan. Madami pang ahon ang nag-aantay sa gitna ng Cordillera hanggang makalabas ulit sa highway. For now, lunch break muna. Actually, matagal ko nang gusto mag-Dunkin. Simula nung nag-Philippine Loop ako. So dito ako titira ngayon. Okay, habang nag-aantay ng pagkain sa Dunkin Donut, bibili muna ako dito ng mga Gatorade. Yun, nakakainin na rin ng coffee, Dunkin Donut. Okay, tapos na ang pahinga dito sa Dunkin. And 2:09 p.m. So diretso na tayo sa second highest point. Tapos maghahanap na lang ako ng matutuluyan. Ang lamig na ngayon dito, 26 degrees. Grabe, gapang. 8% lang to. Ito yung backdoor road eh. Kaya lang yun nga, additional na ahon. Dapat yata sinunod ko yung sa Coros, yung sa city pinadaan.
para hindi masyadong maahon. Anyway, nandito na ako. Lapit na yata sa tuktok. Ayun o. Whew! 1,640 meters above sea level. Grabe yun. Tarik. Gagabihin na ako nito. Alam ko na mali itong dinaanan ko eh. Kasi hindi ito yung dinaanan namin nung papunta ng Halsema before. Pero ito yung sinabi ng Google Maps eh. So, wala naman ako ibang reference. Ito nga lang, sa Baguio, medyo dapat na plano ng mas mabuti pa. Alam ko na to eh, itong daan na to. Ano to eh, umiiwas to sa city. Pero sobrang tarik. Pang sasakyan okay. Pero pang bike hindi. Yung red na ruta, yan yung dinaanan natin ngayon. Mas maiksing daan papuntang Halsema, pero matarik. Dapat doon ako dumaan sa blue, sa town proper ng La Trinidad. Mas banayad and less climbing doon. Ito na. Sa start na pababa. Okay, time check 3:08 PM. So may less than 3 hours ako para makarating doon ng may araw pa. 1,477 meters above sea level. Ang tarik nito. Yun, diretso yun, Baguio. Ito yung Halsema. Ito yung papunta ng Atok. Ito na, we're on our way. Pero madaming ahonin ko. Buti na lang bagong palit yung brake pads ko. Okay, 1,376 meters above sea level. Nasa na tayo? La Trinidad, Benguet. Okay. Baguio, Bontoc Road. Yun o, madami ditong yung mga lumang Tamaraw FX. Yan o, ito yung inaahon ko, 5 kilometers. Tapos yan, bababa, tas akyat ulit, tas baba, akyat. Grabe. Tagaktak pawis ko dito. Yun, ito na view dito. Gapang. 1,600 meters above sea level. Maahon pa rin. Nasa ulap na tayo. Yun yung dadaanan, no? Lapit na sa tuktok. Yung unang tuktok kasi marami pang ahon. Ayun, no? Wow! Okay, nasa Tublay tayo. Benguet. Time check 4:19 PM. 1.5 hours na lang. Mukhang malabong makarating doon nang may araw pa. Tingnan natin. Ayan, 100 kilometers na. Ngayon pa lang nag 100 kilometers. Grabe. And siya, 8 hours 40 minutes. Puro ahon kasi. Niisip ko kung mag-stay na ako dito eh. Mga 26 kilometers pa eh dun sa Ano kaya? At this point, nakaka 102 kilometers pa lang ako for the day. May 26 kilometers pa papuntang second highest point. Pero almost 1,000 meters of climbing. Yung puso ko gusto pang tumuloy. Pero yung utak ko nagdadalawang isip. Kasi pag tinuloy ko, siguradong gagabihin ako sa bundok at hindi sigurado kung saan ako matutulog. Pero kung titigil naman ako, masyado pang maaga. Sayang ang oras, sayang ang chance na makalayo pa. Room? Ako lang. Tinignan ko muna itong Our Northern Home Transient House. And naisip ko, ang ganda dito sa Cordillera. Sayang naman kung dadaan lang ako tapos hindi ko man lang ma-experience kahit sandali.
So right there, nag-decide na ako. Okay, mag-early end ako ngayon kasi may nakita na akong tutuluyan dito sa may atok. Ayoko nang i-risk na pumunta doon tapos hindi ko alam kung saan ako tutuloy. Sobrang aga pa ngayon, 4:42 pa lang, wala pang 5. So ang gagawin ko, matutulog ako ng maaga tapos aalis ako bukas ng 4 AM. Wow! Okay. Ayun. Dahil malamig dito sa taas ng bundok, naghanap ako ng jacket sa ukay-ukay. Buti, meron dito sa katapat. Subukan ko muna to. Mukhang sakto. Yun. Panalo. Ayun, nandito ako ngayon sa Atok. So nag-decide na nga ako na dito na mag-settle ng maaga kasi para sure ako dun sa tutuluyan. Yung nakita ko kasi dun pa sa may Mankayan, Bugyas, ang layo pa eh. Mga siguro dadating ako dun mga 8 PM. So na-decide ko na lang na dito na lang para makapag-regroup ako ng plano. Tsaka syempre para ma-enjoy ko tong view. Oh. Ganda dito. Ayan, tapos mag-early dinner na rin ako dito. Tapos matutulog ng maaga. So bukas ng 4 AM ako aalis. Yun o, ramyun. Morning, day 18. So try natin lumabas ngayon sa Cordillera. Pero first checkpoint muna, second highest point. Okay, morning. Ano, may buwan pa. Lamig. Ito yung kapalit ng maaga kong pag-stop kahapon. Maagang ride out today. Alam kong magiging mabagal ang takbo ko, kaya gusto kong makapag-cover ng as much ground as possible habang maaga pa. Kasi nandito pa lang ako. Almost 1,000 meters of climbing pa bago makarating sa second highest point. At pagkatapos nun, hindi pa tapos ang ahon. Marami pa rin aakyatin for the rest of the day. Kaya good luck na lang talaga. Yun, ahon na. Whew. Anong temperature? 16 degrees. Sige, okay tong ahon para uminit yung katawan. Ano, morning. May jacket naman ako. Okay naman dito sa Halsema. Merong cat's eye. Bukod doon may street lamp. So may ilaw pa din kahit papano. Tinanggal ko na yung jacket ko. Ang init. Actually parang okay lang yata kung tinuloy ko kagabi. Hindi naman pala sobrang dilim dito. Pero kahit na. Yung paghahanap ng matutuluyan ng gabi, yun yung medyo hindi ako sanay. Tarik dito. 13%, 14%. 15. 16. Sabi temperature 11. Pagpababaan nito, yari ako. Di bale, may jacket naman ako. Time check, 5:37 PM na. So, konti na lang magliliwanag na. 1,984 meters above sea level. Taas na nito. Mas mataas pa sa Baguio. Ano, may mga bentang itak. Yun o, ganda. Sea of clouds. Oh shoot. Lapit na.
6:20. Yan na, sumisikat na ang araw. Paunti-unti. 2,040 meters above sea level. Yun, time check 6:20 AM. Yan, medyo maliwanag na. Ito. Grabe oh, ganda. 2,100 meters above sea level. Okay, ito yung Loyos. Okay, ito yung menu nila. Ang special dito is yung Loyong rice. Ito yung specialty nila, Loyong Special. Last time nandito kami, ewan ko, 2-3 years ago. Sobrang sarap ng gulay dito. Grabe. Ang tamis ng gulay. Harap. Panalo. Kasi yung specialty nila dito yung Graham balls. Yun lang, walang signal dito. Ayan no service. Buti na lang hindi ako talaga naghanap kagabi. Kasi yun pala, pag walang service, wala rin ako makikita. Pwede naman ako magtanong sa mga locals, pero yun nga, pag gabi na, edi syempre, nandun na sila sa mga bahay nila. Okay, 7:15 AM, tapos na kumain. Ilang kilometers na lang papunta dun sa second highest point. So tara. Ang ginaw. Grabe, hindi ko maramdaman yung binti ko sa lamig. Ano bang temperature? 12 degrees. Grabe. Yan, buti na lang may araw na. Yun sea of clouds Grabe dito, 12%. Hindi ako makabira, kakakain ko lang. Ayan, dahil pala ditong transient Sunrise Cabin. Meron ding Abong by the Road dun kanina. Mukhang nandito pero wala sila sa Google Maps Yung Abong by the Road nandun. Pero the rest wala. Ayan, ito yung nila, town proper. Ayan meron din dito yung Atok Cold Breeze View transient dito daw. Grabe silong clouds kapal. At 7:42 AM, after 3 hours on the road, narating ko din ang third checkpoint of the north leg of my Philippine Loop Adventure Tour. Ang second highest point of the Philippine Highway System. 2,332 meters above sea level. Siyempre, picture muna. May nakasabay ako mga vacationers kaya nakapagpa-picture din ako ng buo. Yung isa, biker din, so medyo napakwento ng konti. Thank you din sa picture. Okay yan, tapos na yung picture. Buti may na-meet tayo para picturean ako. Nagra-ride din daw siya. Ayos. Hindi ko na kailangan tong jacket, mainit na. Okay, ayun. 8 AM na. So, yung next goal ko is makalabas ng Cordillera via Besang Pass. So, pupunta tayo ng Cervantes. Tapos yun, kaliwa na dun, papuntang Suyo. Ang bagsak is sa Tagudin, Ilocos Sur. Okay? So, yun, after nun, saka ako magpaplano kung hanggang saan ako today. Kasi hindi ko talaga ma-predict tong ahon kasi mahina ako sa ahon. Tingnan natin. Let's go!
Yun, pababa. Ay, grabe to. Ay, grabe to. Yun, ahon ulit. Medyo masaya ako. Kasi mapapainit ko ulit yung katawan ko. 15 degrees Celsius. Whew. Okay, ito na. Welcome to Bugyas. Buti pa to. Ang ganda nung arko. Natupleng proper. Ay, grabe oh. Rice terraces. Haha. Grabe, ang ganda. Time check, 8:57 a.m. Okay, 1,890 meters above sea level. So, bababa na ito ng bababa. Okay, kami muna. Dito sa Bugyas pa rin. Bugyas. Ayan, ito si Sir Jasper. VJ Store. Ayan. Ito, Barako Benguet. Sarap. Shoutout po sa mga taga Cavite. Ayan, taga Cavite kasi siya originally. Okay, time check, 9:49 a.m. Alpine G Sludge. Actually, dyan ko sana balak kung kinaya kahapon. Ang layo pala nito. Grabe, buti hindi ko tinuloy kasi otherwise puro gabi yun. Sayang yung view. Ngayon, sawang-sawa ako sa view. Bale, pala to, Barangay Abatan. Daming industry dito. Buhay na buhay. Ayan Mark's Travelers. Ayan, mukhang okay din dito. Saka itong view deck yun. Ayan, Lemon's Lodge. So, minsan may gano'n na combo. May restaurant, tapos may lodge. Or transient. Okay din to na na option tong Abatan. Ayan JB Fortress Lodge. So inaalam ko rin kasi pag napunta ulit ako sa gantong situation, at least alam ko na kung saan pupunta. Ang nga lang dyan sa mga yan, syempre hindi ko mabubook in advance. So hindi ko alam kung may room o wala. Ayan nga, medyo malaki-laking town, tong Abatan. Nandito pala yung Bugyas Municipal Hall mukhang sentro siguro to. Ayan Kaya yata medyo rito puno. Okay, ngayon dito tayo kakaliwa. Dito daw Tinok. So dito tayo. Ito na pala Mankayan. Yun ganda ng view. Woo! Tarek mauubos breakfast mo nito. Minus 12% dito. 13%. 15%. 1,630 meters above sea level. Pababa na ng pababa. Uh, 1,450 meters above sea level. Barangay Bulalakaw, Ancestral Domain. Tuloy-tuloy pa din ang lusong papuntang Cervantes. I'm taking this chance para makapahinga dahil alam kong may matinding laban pa papalabas ng Cordillera. Lepanto, Tadian, Cervantes. Dito yung Cervantes. Okay, dito na sa town proper ng Mankayan. So, una dito ko binalak mag-stop. Pero mukhang madugo makarating dito. Dami kang aahunin na bundok, literally. So, tingnan ko kung ano yung mga options dito na matutuluyan para lang for reference for next time. Ayun ito yung nakita ko sa sa Google Maps. Itong Precious Twin Lodge. Tingnan natin. Ito yun Precious Twins. Ayan. Meron din dito Everest Lodge. So yun, okay din na option dito sa Mankayan.
Walang katapusan ang mga lusong dito. Buti na lang nagpalit ako ng brake pads bago mag north leg ng Philippine Loop. 1,050 meters above sea level. May konting ahon to pero generally pababa siya. (11:02 AM) 900 meters above sea level. Pero bumababa pa eh. Grabe to, ang tarik. Ayan o, hirap na hirap yung truck o. Kung reverse to, grabe to. Okay, ito na yung baba. 570 meters na lang above sea level. Pero mamaya, yung sa Besang Pass, aakyat ulit. Time check, 11:24 AM. Well, relatively flat, pero nasa 520 meters above sea level pa din. Okay, dito na tayo sa Cervantes, Ilocos Sur. So, Ilocos Sur na, 11:42 AM. Maghanap na ako ng makakainan bago lumiko papunta dun sa may Besang Pass. Okay, ito yung town nila. Ayan, ito, DBC Pansiteria. Okay, time check. 11:49 AM na. So, ito yung Pansit Batil Patong dito sa may Cervantes. Sabi niya pwede daw ilagay ito dito eh. Pwedeng hindi. Subukan natin. Ang init. Okay, 12:15. Tapos na kumain dito sa DB2 Pansiteria. Ayos. Sarap nung Pansit Batil Patong. Okay. Papunta na ng junction. Pag dito papuntang Quirino, dito papuntang Besang Pass. So, dito tayo. Ayun na. Pinababa pa eh. Aakyat din naman. Bakit bumababa pa rin? Ayan na yung bundok oh. Grabe to. Papunta pa lang ng Besang Pass, may panakot na eh oh. Parang nakaharang lahat ng mga bundok oh. Woohoo! Good luck sa akin. Tingnan natin kung anong oras ako makakarating dun sa main highway. Ito na ang huling matinding ahon for the day. Ang Tagudin Cervantes Sabangan Road Climb. From here, around 14.3 kilometers ang haba ng akyat with almost 1,000 meters of elevation gain. HC climb category siya, higher than category 1, which basically means matindi. Ang Cervantes mismo nasa around 450 meters above sea level na kasi nasa gitna siya ng kabundukan. Pero mula dito, aakyat pa ako hanggang around 1,450 meters above sea level. Halos kasing taas na ng Baguio. At sa bandang tuktok din makikita ang Besang Pass Natural Monument. So kahit tapos na ang second highest point earlier, may isa pang malaking laban bago matapos ang araw. Ano pala ngayon? 500 meters above sea level. 13% dito. Tarik. Namumula-mula. Grabe init. Tanghaling tapat. Grabe, 40 degrees pala. Kaya pala ang init. The past few days, hindi maabot ng ganito kahit doon sa Mindanao. Mataas na yung 35. Ito 40 oh. Grabe. By the way pala, 630 meters na above sea level. Grabe rin to, tuloy-tuloy na 10 to 12%. Walang kahit ano dito. Hindi okay dito umahon ng gabi.
750 meters above sea level. Okay, 800 meters. ...850 meters above sea level. Around 1/3 of the climb, may nakita akong maliit na pahingahan. Simple lang, kawayan na bench, konting lilim, tapos sobrang lawak ng view. Yung tipong mapapaupo ka talaga kahit hindi mo plano. Kasi parang sinasabi ng lugar, teka lang, tingnan mo muna ang inakyat mo. ...1,000 meters above sea level. Grabe yung view, oh. Oh. Nice, ganda. Sulit. Sulit tong Cordillera. Ito isa sa mga top na napuntahan ko ngayong Philippine Loop. 1,100 meters above sea level. Mas matarik dito sa taas. 13 to 15%. 1,200 meters na above sea level. Habang papalapit ako sa tuktok, lalong tumatarik ang gradient. Kanina nasa 10 to 12%, ngayon umaabot na ng 13 to 15%. Dito. Pero habang humihirap yung akyat, lalo namang gumaganda yung paligid. Yung kaninang mahabang straight road sa Cervantes, yung papalapit sa malaking mountain pass. Mula dito sa vantage point ko, maliit na kalsada na lang siya sa baba. Ang lupit. Dito mo talaga mararamdaman kung gaano kataas yung inakyat mo. Taas. Actually, 1,300 meters na above sea level. Ayan. Magon Eco Park Wildlife Sanctuary. 1,400 meters na above sea level. Ang dilim dito, ah. Mukhang uulan, oh. Kunding tiyaga na lang. Basta mga 4 siguro nandun na ako sa sa highway. Sana. Okay. Tapos na yung climb, 2 oras. Ayos, nadaan siya saga. Nung sinabi ng chorus na tapos na ang climb, tumigil muna ako for a quick break. Pahinga muna. Pagod din yun, ha. Ito yung galing pa sa Loyongs. Okay, let's go. Okay, tuloy na ang biyahe. Oh, ang lamig. Naku, kailangan ko na makababa. Ayoko nang malamig. 1,450 meters above sea level. Whew. Ayan, nasa loob na tayo ng ulap. Okay, ito na. Simula ng pababa. Woo! Alright. Yun na, ulap, oh. Dahil sa fog, hindi ko napansin na dinaanan ko na pala yung Besang Pass Natural Monument. Hindi na ako nakapagpa-picture. Pero okay lang kasi babalikan ko yan. Abangan nyo ang video ng Odax 1300 North Luzon. Ayun, oh. May bilihan din dito ng mga pasalubong sa gulay. Itong binababa ko, ito yung usual na inaakyat. Yung Besang Pass. Mayayari na naman yung brake pads natin. Okay, 1,300 meters above sea level. Medyo twisty yung kalsada. Okay, 1,100 meters above sea level. Woo! Grabe. Wow. Okay, 1,000 meters above sea level. Okay, picture muna tayo dito sa suyo. Okay, yun yung suyo. Nagkape muna ako, para ako. Saka refill na rin. Sarap ng feeling matapos lahat ng mga ahon. Grabe tong 2 araw na to.
Bagal ko kasi umahon eh. Mapapayat na nga ako. So hindi ko alam kung hanggang saan ako ngayon. Kung hanggang Bantay Ilocos Sur ba o mas maaga pa. Kasi 2 araw yung labada. Tsaka lilinisan ko yung helmet ko. Parang ano eh, ang lagkit na eh. Pag tinatanggal ko, parang ayaw matanggal ng helmet eh. Nakatikit na sa buhok. Ay nako. Alright. 3:21 PM. Let's go. Currently 935 meters above sea level. Wow, ang ganda. Ay, grabe oh. Oh. Ganda. Grabe to. Pero mas maganda yata to pababa. Ma-appreciate mo kasi bumababa ka lang eh. Tapos nagsa-sightseeing. Pagpahon. Wow. Sobrang namangha ako sa mga nakita ko dito sa Besang Pass. Marami na akong na-bike na bundok sa Pilipinas, pero so far, ito yung isa sa pinakanagandahan ako. Siguro dahil sa raw and untouched feel niya. Wala masyadong establishment sa gilid-gilid. Wala masyadong distractions. Kaya habang umaakyat ka, buong buo yung experience sa nature. Grabe tong part na to. Ang lalaki ng mga bato. Tapos ano, ayan oh. Yung mga puno, kakaiba oh. Parang dito nakatira yung mga diwata. Okay, 200 meters above sea level. 20 kilometers na lang papuntang highway. Daming iba-ibang klaseng terrain dito sa ano, sa may Besang Pass. Bundok, puno, bangin, kalsada, at katahimikan. Ito yung klase ng lugar na hindi mo lang basta dinadaanan. Nararamdaman mo talaga. Ganda dito. Ang linis ng lugar. Mayahon pa rin. Yan o, 11%. $100 meters above sea level. Ang ganda talaga dito. Ang linis. Nice. May event sila dito. Ilocos Sur Festival. Nice. Time check, 4:33. Grabe, ang dami ko talagang picture dito. Ang ganda kasi dito talaga sa Suyo. Woo. May mga ahon pa pala bago makarating sa highway. 147 meters of climbing. Ay, grabe dito. 14%. Yun, tapos na ang ahon. Okay, ayun na yung border ng Suyo. So kaya pala hindi siya visible sa highway kasi nandito pala siya sa looban. Okay, nasa Tagudin na tayo. 5:05 PM. Ayan. Okay, ito na ang intersection. So kakanan dito. So okay, 5:08 PM. So tutuloy-tuloy ko lang kung hanggang saan ako abutan. Pagdating ng gabi, kakain na ako ng dinner. Tapos kung hanggang saan ako abutan, doon ako titigil. Okay? Kainin ko na to. Pudgy Bar. Actually, ang sarap ng feeling na nakalabas na ako ng Cordillera.
Ito na, patag. Ito ang baluarte natin. Okay, tingnan natin kung hanggang saan ako aabot. Let's go! So far pala, nakaka 148 kilometers na yung paglabas nung highway. Buong araw 148 kilometers lang. Mas matindi pa yung kahapon, 100 lang. Grabe talaga yung mga ahon. Well, hindi lang yun. Naka tourist mode ako today. Grabe, ang ganda talaga dun. So okay lang, sulit lang. Kahit nagtagal pa ako ng konti. Okay, welcome to Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan, may nakasabay tayong cyclist dito sa may Santa Cruz. Ano name niyo, sir? Abilino Biyernes. Abilino Biyernes. Ayos, ayan, pupunta siya sa trabaho sa Candon. Hello. Yan. Okay, ito yung bayan ng Santa Cruz. Yan yung public market nila. Medyo traffic dito. Dito papasok sa loob nito yung municipality. Ayan. Nasama pa rin kami ni Paring Abs. Okay, Santa Lucia na. 5:46 PM. Ayan, Santa Lucia Public Market. Ayun. Ito na ang Candon City. 6:04 PM. Nakaka 168 kilometers na. Ito yung City Hall ng Candon. Ayan. Daming nakatakip. Ayan, dito na siya sa kanyang work. Salamat, idol! Okay. Dito na ako kakain sa Candon kasi yan na sunset na eh. Dito na kaya ako sa Mang Inasal. Ayun, well-deserved dinner muna after ng mga ahon. Habang nasa Mang Inasal, naghahanap na rin ako online ng matutuluyan for the night. Sa Bantay, Ilocos Sur, marami sanang options pero mahigit 60 kilometers pa yon mula dito. Pagod na ako, gabi na rin at marami pa akong kailangan labhan. Kaya instead na pilitin pa hanggang Bantay, naghanap na lang ako ng mas malapit na tutuluyan. Time check, 6:55 PM. So, diretso na ng Narvacan. Doon ako may nakitang hotel. Tingnan ko na lang kung may available. Sumagot na yung hotel. May available daw sila doon sa Narvacan. Yung Top Key Hotel. Alright. May matutuluyan na ako. Konting sightseeing muna sa Candon. Ang liwanag ng city na to, buhay na buhay kahit gabi na. Pero paglabas ng city, balik na ulit sa usual highway night riding. Welcome, Santiago! 7:16 PM. Dumaan ako sa mga municipality ng Santiago, then San Esteban. Nadaanan ko rin yung area ng Suso Beach. Maganda sana ito pag umaga, pero ngayon madilim na yung dagat. Kaya halos tunog na lang ng alon ang mararamdaman mo. Welcome, Santa Maria. Pagdating ko ng Santa Maria, may nakita akong 7-Eleven. Tumigil muna ako para mag-refill, bumili ng snacks at kumuha na rin ng hydration para bukas. Para pag ride out ko kinabukasan, diretso na agad. Okay, tuloy ang biyahe. 6.6 kilometers na lang papunta sa hotel. Cubao to Manila. 8:21 PM. 197 kilometers na. Alright. Welcome to Narvacan. After 30 kilometers from Candon City, narating ko na din ang Narvacan. Dito na ako titigil for today. In total, naka 200 kilometers din ako with 3,000 meters of elevation and 16 hours of riding. Grabe yung today. Pero okay na rin yung kinalabasan. Kasi I was expecting worse. Dahil hindi ko alam. Malayo siya dun sa ine-expect ko. Dun sa plano ko. Kasi plano ko, by this time nasa pagudpod na ako. Kaya lang, nahambol ako nung Cordillera eh. Ang hirap pala. So yun, at least alam ko na kung paano mag-estimate next time. Kaya medyo natatakot ako dun sa Audax North Luzon 1,300.
kasi first 2 days nun Cordillera. Second day 360 kilometers tapos 5,000 meters of climbing. Parang ano, hindi ko yata kaya yon. So maghanap ako na ibang strategy para doon. Okay, so yun. Papatuyo ako ng damit, tapos sampay, tapos tulog na. Okay, see you tomorrow for day 18. Let's go!